Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Talaga po, honestly, kinakabahan po talaga ako. Nasa bahay pa lang po kanina, kasi natid ko si Hannah rito. Iba talaga yung nararamdaman ko. Pero we praise God po, I thank God dahil inalaw niya na makatayo po ulit. Dahil sa aming mga nanay po, yun nga po yung mga pinag-uusapan po namin, binigay na topic sa amin is yung how is God enabling me for ministry? Sige po, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Yes, Lord, Ama namin banal po muli, maraming salamat po, O Diyos. Inalaw niyo po ako ngayon na makatayo, Father God, at makapagbahagi ng testimony, Lord, kung saan niyo po ako binigyan ng kakayahan, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ang makita lamang po ang glory mo lang, Father God, ang pangalan mo lang ang may taas at hindi po ang aming mga sarili. Give us wisdom, Father God, at tunay nga, Lord, na ikaw lamang po ang palagi nagbibigay ng katagumpayan para po sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samdalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, bali, how is God enabling me for ministry? Ako po personally, talaga pong habang ginagawa ko tong message na to, syempre po nangihingi ka ng wisdom sa Panginoon kung ano yung isi-share ko sa gabing ito. And pinakita sa akin ng Lord kung ano po ako before, may nababago na pala. Hindi, umaga po, talagang nakakahiya. Talaga pong isa lang ang pinapakita sa akin ng Lord na wala talaga po akong maipagmamalaki. Wala po talaga tayo maipagmamayabang sa Panginoon. Tayo yung nakakagawa dahil lamang po talaga sa Panginoon. Sige po, ang ating verse po, yan po, how is God enabling me for ministry? Ang binigay sa akin ng Panginoon is yung Filipos chapter 4 verse 13. Sabi po dyan, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dito po sa ibabahagi ko sa inyo, talaga po yun, nabanggit ko nga po kanina, talaga po ang Diyos lang ang nagbigay sa akin ng kakayahan para magawa ko po itong isi-share ko sa inyong sa gabi. Pinakita niya sa akin, ano ako before, at talaga pong wala ako may pagmamalaki sa ating Panginoon. God's enablement first in my family. Bali po, isi-share ko po sa inyo, 3 po. Dito po talaga ako gustong hinubog ng Panginoon. Dito niya ako binigyan ng kakayahan, ng unti-unti na babago po. Una po sa aking pamilya, family. Bali, sa family po, in-include ko po dyan is yung love. Tinuruan ako ng Panginoon kung paano po ako magmahal. Before po talaga, dahil solong anak, si mama, lahat naman ay ibibigay niya rin sa akin dahil ang daddy ko po is abroad siya. Nasa OFW. Since 6 months pa lang ako, nasa abroad na si daddy. Umalis siya ng 6 months baby. Nasa Japan. Then dumating po siya, 11 years old na po ako. Talagang kami lang pong dalawa ng mama ko ang nagsama sa buhay. Yung po, no? Plus yung mga kamag-anak namin sa Manila. Talaga pong, hindi ako spoiled. Hindi naman ako spoiled. Pero yung personality ko, kung ayaw mo, ayaw ko. Talaga pong hindi ako marunong magmahal talaga. Hindi po lingid sa inyo. Yung isi-share ko pong family routine sa amin na po ni Michael. Hindi po lingid sa inyo kung saan po kami nagsimula ni Brother Michael. Ito po yung tinatawag na faith story. Then, nag-flow po kami because we believe na ito'y galing sa Panginoon. Pero po, kahit kasal na po kami, aaminin ko sa inyo, alam niyo naman po yan, hindi ko po mahal si Brother Michael nung kinasal po kami. And di ko rin alam sa kanya kung mahal niya na ba ako noon, nung kinasal kami. Yun po siya. Talaga pong wala po akong pagmamahal kay Michael.
lahat nakikita ko pangit. Kahit po sobrang bait ng asawa ko, mahinahon, hindi ako pinapatulan, pero lahat nakikita ko sa kanya is pangit talaga. Kahit po sa family niya. Kahit po, ito ngayon lang ito malalaman nila nanay, kasi kay Michael lang naman ako nag-o-open eh. Kahit po kila nanay, sa family ni Michael, ala talaga akong pagmamahal, ala talaga akong pagkikare dyan. One time nga po naalala ko, bagong kasal kami, syempre gusto nila akong makilala. Sinasabi ko taga kay Michael, busy ako. Kasi yun yung sabi ko, saka na ako pupunta sa inyo, busy ako. Ayoko talagang humarap sa kanila. Kaya nga po, sabi sa 1 John 4:20, mababasa niyo po dyan, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Yun po yung talagang mahirap sa bagong kasal na nagsasama kayo na hindi mo mahal ang tao. Yun po siya. But the Lord gave me the ability to love Him. Doon ako na-amaze sa Panginoon dahil will niya yung pag-flow namin. Kasi unti-unti, little by little, I began to genuinely care. Nagkakaroon po ako ng pagmamalasakit sa asawa ko. Pero po before, as in, hindi ako nahihiya sa kanya, sasabihin ko sa kanya, kahit mawala siya, baka mamaya pag nawala ka, na-aksidente ka, ganun, talagang hindi ko iniisip sinasabi ko. Pero ngayon, talagang I thank God dahil nandun na yung pag-aalala mo, pag na-aksidente siya, nagigising ka na lang, parang ganun po siya. Yun po yung nakaka-amaze sa Panginoon na unti-unti, binigyan niyo ang kakayahan na mahalin si Brother Michael po. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng kakayahan na mahalin siya. Tapos po, dumating si Hannah 2016, si Andrew po 2019. Mas lalo po doon na-develop na. Wala po, talaga po, I thank God. Nung simulan dumating yung mga anak namin, tinuruan na po ako ng Diyos na mahalin po siya. Kasi, kumbaga po, open naman sa inyong buhay ko. Iba rin yung experience ko sa parents ko. Then, ayaw ko siyang mangyari sa family ko ngayon. Yun. Tapos hindi lang naman po yung sa biological family ko, kahit po dito po sa church, sa Truth and Life Christian Church. Dumating po ako dito, 11 years old po ako. Natanda ko, sila Ninang, yan, sila Ate Cora, sila Ninang Marie. Yan po yung mga ate-ate noon, si Pastor Kaloy, dahil 11 years old po ako noon. Talaga naman po hindi lingid sa inyo, si Mama, dalawa lang kami kasi lagi abroad si Daddy, lagi siya nagkakasakit. Pero po, alam niyo po yung feeling na talagang nakikita ko yung concern nila. Pag once na nagkakasakit, pupuntahan nila sa hospital, dadalawin nila. Yun po siya. Kaya po yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na hindi ako marunong magmahal or magmalasakit sa kapwa. Ang amazing part doon, pinarana sa akin ng Lord kung paano mahalin. Kaya po ako natutong magmahal. Isa po yun. Kaya po, doon ako amaze sa Lord. Na talagang, na anong feeling mo if mahal ka ng tao? Yun po siya. Kaya sabi nga po, di ba ng Panginoon, dapat unconditional love. Hindi yung, porket mahal kita, mahal mo rin ako. Circular po yun. Pero sa ating mga anak ng Diyos, kung paano tayo minahal ng Diyos, hindi tayo kaibig-ibig, hindi tayo karapat-dapat, pero minahal niya tayo. Kaya sabi nga po sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa English po, we love because He first loved us. Sa second po, na kung saan po ako hinubog ng Panginoon, second is ministry.
Sa ministry po, nakapanood po dyan yung praise and worship team. Bali, high school pa lang ako noon, grade 5, yan. Siyempre, di ba po, kapag may anak ka na, ang nanay mo yung magsasabi sa'yo, join ka dyan, sali ka dyan. Lagi ko siyang nire-reject, lagi ko inasasabihin ko sa kanya, Mama, hindi ako para dyan. Hindi nga ako marunong kumanta, hindi nga ako marunong sumayaw. Tapos po, naalala ko noon si Ate Cheche, nagtuturo ng tamborin. Sumali ako minsan, pero talaga, hindi, ayaw ng tamborin sa akin. Yun po talaga. Tapos sabi ng mama ko, sumali ka na, kahit ano ka lang dyan. Pinagpe-pray niya nga po, projector. Ang projector natin before, di ba may machine as yung acetate? Yun ang projector natin before, hindi naman computer eh. Doon po ako nag-start. Hiyang-hiya pa po. Nakaupo ka lang, tapos projector. Yun po, doon ako nag-start. Pero alam niyo po yung amazing talaga ang Lord eh. Talaga po yung sinasabi niya sa Philippos 4:13. Ang Lord lang talaga nagbibigay ng lakas para magawa mong isang bagay. At yung mga messages na naririnig natin palagi every Sunday, ibaba mo sarili mo, wala kang may pagmamalaki. Tama yun, totoo yun. Talagang sa akin po, personally yun, ministry, sa praise and worship team, talaga pong glory to God lang. Ngayon po, nagagamit niya po ako na nakakapagpaawit din po. Yun po, yun yung boses, yun po siya. Tapos po, ang blessing po sa akin, hindi lang po ako ngayon na nag-iisa, naging 4 po kami na niloob ng Diyos na mapabilang sa ministeryo na to, sa praise and worship team. And nandun yung pinupuri ko ang Lord kasi yung 2 anak ko po, niloob niya na makasama sa tamborin po. Na hindi man niya binigay sa akin, pero ibinigay niya naman sa mga anak ko. Yun po yung talagang pinapasalamatan ko sa Lord. Kasi masarap po talaga sa isang pamilya, sama-sama kayo, mas lalo kung parehas kayo nagpapalakasan sa Panginoon. Gusto ko lang din po i-share sa inyo yung pag nag-sharing time kami ni Pastor Doy, sinasabi niya sa akin, nakikita mo yung mga anak mo nagagamit ng Lord, nandun yung init nila na magpagamit, huwag niyong hayaan na sa inyong mga magulang ay maringgang kayo na huwag na tayo pumunta, huwag na tayong umaten, baka manghina sila dahil sa inyo. Yun po. Kaya nandun sabi nga, bantayan ninyo yung mga sarili ninyo na kailangan kayo nagiging huwaran din. Na tayo mga magulang, syempre, yung mga anak natin, maging huwaran tayo sa kanila talaga. Then next po is yung giving po. Isa po sa pinapasamatan sa akin ng Lord, pinapasamatan ko sa Panginoon dahil isa rin po ako sa binigyan ng gift about sa giving po. Kaya sabi nga po sa Gawa 20:35, nakuha ko po lahat eh. Sabi nito, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Pero ito po yung part na kinukuha. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. About naman po sa giving, talagang wala po akong may pagmamalaki sa Panginoon. Talaga pong ang Lord lang ang nag-aalaw na magamit po tayo sa ministeryo. And we know na pag once na binigyan kaya ng burden or desire, paniwalaan natin na ipoprovide niya. Yung pinaisip niya sa iyo, paniwalaan natin na ibibigay niya naman dahil siya rin naman nagpo-provide nun. Ang tinitingnan lang naman ng Panginoon sa puso natin, if susunod ka, yung sa faith mo. Ako po yung taong madamot po talaga. Kaya habang talagang ginagawa itong mensahe na to, naiiyak ako kasi masasabi ko talagang hindi ako karapat-dapat sa pagiging anak ng Diyos. Pero I thank God, kinawaan niya ako. Kasi talaga kung honestly, ugali ko madamot ako, bata pa lang ako. Hindi rin po ako nagpapahiram ng gamit kahit close pa kita. Hindi po talaga ako nagpapahiram. Hindi rin ako nagbibigay. At meron rin po akong ugali, once na binigay ko sa iyo, ayaw mong makita na ibigay mo sa iba. Yun po talaga ako. Pero unti-unti, tinuruan ako ng Panginoon. Sa ganung kalagayan, pinaranas po ako ng Panginoon na
Kasi dumating ako sa puntong ako mismo nang hihiram. Alam niyo po yung taong ginagamit niya na yun. Bata pa lang ako, talagang close sila sa akin eh. Sa pera, sa gamit, sila talaga. Isang sabi ko lang, sige, punta ka rito, kunin mo. Pag once na nasa hospital si mama at kailangan ng kapupunan yung pera, lalapit ako sa kanila. Sila mismo ang ginagamit ng Lord. Ang blessing po sa akin ng Panginoon yung napakabuti ng Diyos kasi po yung pangit kong ugali, may taong gumagawa sa akin. Kaya nababago yung ugali ko. Until now, ganun sila. Isang salita ko lang, okay. Never akong napaghindian talaga. Kaya ganun yung pasasalamat ko sa Panginoon. I pray na sana patuloy sila bigyan pa ng lakas, matagal ko pa silang makasama. Yun po. Kaya mabuti ang Diyos dahil sa mga ganitong situation po, binabago niya po yung attitude ko kasi merong mga tao, may ginagamit siyang mga tao na para, alam niyo po yun, meron silang mga ginagamit na tao parang mabago yung pag-iisip mo na hindi ka dapat maging ganyan kasi merong taong gumagawa sa yung ganito. Yan po. Lahat ng elders po dito sa church, talagang nagpapasalamat po sa inyo kasi kayo ginamit ng Diyos. Bukas ang buhay namin dito pero kaya nga po, hiling ko sa Lord, Lord, ako naman. Kami naman. Pangatlo po, work and business. Ayan. Ayan. Diyan po ako talagang until now, pinaprocess ng Lord yung pag-uugali ko dyan. Diyan po sa work and business, nakapaloob po dyan is may attitude. Ang business po namin or trabaho namin is about bookkeeping. Talaga po, hate na hate ko ang pagbo-bookkeeping. Since 2009, si Mother po yung ginagamit ng Lord para sa business na yan, bookkeeping. Sinasabi niya sa akin, pag-aralan mo na yan, dahil tumatanda na ako, pero sinasabi ko sa kanya, hindi ako para dyan, Mama, iba ang gusto ko. Kasi nga po, honestly, mas gusto ko po yung nakikipagkwentuhan. yung merong product na ibebenta ko. Mas gusto ko po siya. Mas masaya po ako doon. Pero syempre, kasi po, hindi naman po kasi ako, mainipin kasi akong tao. Yun talaga. Kasi alam niyo naman po, yung BIR, yung mga DTI na yan, pag-aayos ng mga title, mahaba po talaga pila dyan. Mainipin po ako, plus isa pa po, hindi po ako magaling sa math. Siyempre, accountant yan. Hindi ako magaling sa numbers. Kaya matagal na ako ina-encourage ni Mama, pero sabi ko, Ma, sige, malakas ka pa naman. Saka na yan. Ganun lagi ko sinasabi sa kanya. Pero, ang Lord ang gumagawa ng way. Siguro doon ako dinadala ng Diyos. Kasi sabi nga, kapag will ng Lord, siya yung gagawa ng way para sa'yo. Ang way na ginawa niya, pangit talaga. Na, di ba sabi nga, sa tingin mong pangit, pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Noong 2023, nagkasakit po si Mama. Alam niyo po yan, 2023. Naoperahan po siya. Hindi po siya makakilos noon. Pero honestly, umiyak ako sa Panginoon noon. Sabi ko, Lord, huwag niyo po muna kunin Mama ko. Hindi pa po ako handa. Dahil
Nung that time, may nagpapatransfer, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, ang daming pending na trabaho. Sabi ko, wag muna. Hindi ko pa po alam. Yun po. Tapos po, lumipas ang 2023, dumating si 2024, muntikan naman po siya ma-stroke noon. Stroke naman siya. Ma-stroke pa lang, muntikan lang, hindi stroke, muntikan lang. E di, sabi ko, Lord, sabi ko, ano na po ba talagang gagawin ko? Tapos po, di ba po, nagkaroon na po ako ng motor, tapos field, hindi na po siya pwede sa field. Umaraw, umulan, hindi na po siya pwede. Yun po. Kaya po noong 2024, muntik po siyang na-stroke doon. Hanggang sa nakikita ko nga po, nilalagay ako ng Panginoon sa field, yung pagbibusiness. And then, praise God po, unti-unti, nalalove ko yung work. Na, nilalagay na Lord yung pagmamahal. Kasi sabi nga ako, di ba, kailangan yung ginagawa mo, mahal mo dapat. Yung po, di ba? Kumbaga, at ang Lord lang naman din nagbibigay ng kakayahan yan, hindi naman tayo eh. Yun siya. Kaya yun po yung mga gusto kong i-share sa inyo na nakaka-amaze. Na tinuruan niya po akong magmahal sa ministry and then sa business po, sa work. Talaga po until now, pinaprocess ng Panginoon yung attitude ko po. Kasi honestly, bossy type po ako. Bossing style na parang, ako po kasi yung taong, pag may, kunyari, may papagawa ka, alam nila, JR, may papagawa ka, kukulitin ko sila. Pero syempre, merong mga taong, alam na nila, kailangan isang beses lang sabihin mo. Pero lubos ako nagpapasalamat sa mga partner, sa mga nagiging ka-close kong kaibigan, na sila po yung nagpapalala sa akin na hindi dapat ganyan, hindi dapat ganito, kumbaga magpalakasan tayo, kumbaga yun isang malaking blessing po sa akin. Na talaga pong sinasabi sa akin ng ito, yung mga close ko na yan, na talagang ganito sana ate, ito sana. Ako naman po tuwan-tuwa ako sa ganun pag once na may nagko-correct po sa akin. Yun po siya. Kaya nga po sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, ito po yung ating pagtatapos, sabi po sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaya po yung iniiwan ng Panginoon sa atin, nasa workplace ka man, nasa family ka man, nasa church ka man, loobin ng Panginoon na dun yung desire natin na palaging mag-manifest ang Panginoon sa buhay natin. Wala po tayong maipagmamalaki talaga. At ako, pinakita ng Lord sa akin yun na wala talaga akong may pagmamayabang. Kung anong meron ako, lakas, ano man yan, kayang bawiin ng Diyos yan. Kung ito yung ipagmamayabang natin. Kaya po tayo nakakagawa dahil lang po talaga sa lakas na binibigay ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos.